Ang storyang ito ay pinamagatang Tweety Bird, Episode 4 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Mabilis ako naglakad, papunta sa sakay ng jeep. Sumakay akong pinagtitinginan ng mga tao doon. Hindi ko sila pinansin at patuloy lang ako sa pagpahid ng mga luha ko habang bumabiyahe ang jeep sa kahabaan ng highway. Tunog ng tunog yung cellphone ko pero hindi ko sinasagot. Ano pa ba kasi ang dapat kong sabihin kay Kuya Tim? Inasabi ko ng lahat ng gusto ko. Hindi naglaon. Napansin kong unknown number pala yung tumatawag sa akin. At natandaan ko yung mga numerong yun. Kay Erwin. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong sagutin yun. Dahil nung akmang sasagutin ko na, bigla nang naputol yung tawag. Pagkatapos, nakatanggap ako ng text na nagsasabing, "Hey, I thought I just saw you. I'll be at CB tonight." Hindi na ako nag-reply kasi wala akong load. At imbes na umuwi dumiretso ako sa CB. Mga hapon na nun, siguro 5:00 na at bukas na sila ng mga ganong oras. Sa sobrang sama ng loob ko, umorder ako ng isang malaking bote ng gin. Gusto kong magpakalasing ngayon at kalimutan ang buong mundo. Kalimutan ang lahat na nangyari sa pamilya ko. Kalimutan ang mga pangarap kong hindi ko pa naaabot. At marahil, kalimutan na rin ang mga masasayang bukas na hindi ko pa natatanaw. Gusto kong ibaon na lang lahat-lahat ng yun at maging parte na lang ng kahapon. Sa mga minutong yun, hindi ko naisip ang mga kapatid ko nag-aantay sa akin sa bahay. Napakasama akong kapatid. Nasabi ko pa naman na babalik ako kagad para sabay kami maghapunan. Pero ito ako, gaya ng dati, naglulustay ng pera sa alak. Perang hindi ko naman talaga pinaghirapan. Pero nagagawa kong iwaldas. Hindi na nga siguro talaga magbabago ang buhay ko. Hanggang ganito na lang talaga siguro ako. Ang dami kong mga masasamang naiisip sa mga oras na yon. At sa kalagitnaan ng pag-iinom ko, biglang may humawak sa kaliwa kong balikat. Mahigpit. At alam ko kung kaninong hawak yun. Hindi ako maaaring magkamali. "Hi Joe." Bahati ko kay Erwin. "Really? My name is Erwin, dude. It seems like you're in trouble." Sagot naman niya. No. I'm just sad and angry." "Sad and angry, huh? How deep is it?" "Huh? Why?" Tanong ko. What I mean, Gino, is how deep can you go? Hinawakan niya ako sa hita. Tapos pinisil ito. Para akong napalundag sa sakit at napatawa. "Nothing you can handle." Bulong ni Erwin. Sa kaliwa kong tenga, habang kanang kamay niya naman ay nakahawak pa rin sa hita ko. Lasing na ako ng mga oras na yon. Nang magising ako, nasa loob na ako ng isang kwartong hindi ko alam kung kanino at nakahiga sa isang kamang hindi pamilyar sa akin. Mas malaki ito kaysa sa kama ko at di hamak na mas malambot at mas mabango ito. Mabango ang buong paligid na animoy parang may halimuyak ng lemon. Malinis ang amoy. Nakahagaan ang loob. Dagdag pa dun ang mahinang musikang naririnig ko. Mula kay April Boy. Na ang kanta
Honey, my love, so sweet. Hindi ko alam kung bakit ganun ang tugtugin ng bago kong kaibigan na Phil-Am. Napansin ko rin na hindi hamak na mas malamig dito kaysa sa aking kwarto. Para akong nasa loob ng fridge sa lamig. Hindi naman kasi kami mayaman. Kaya wala kaming aircon. Nakakapag-aircon lang naman ako kapag nasa loob ng mall. Nalasing pala ako kagabi ng sobra. At di ko na malayang nakidnap na pala ako. Pero ang social ng kidnapper na to di gaya ng mga nakikita natin sa palabas. Hey, Sleeping Beauty! You're finally awake. Too bad. What you have right here is not a prince. Hi, sorry. What time is it? Too early for you to worry. Huh? I need to go home. My siblings are waiting for me. I'm pretty sure they're asleep by now, Cinderella. And it's past midnight. Your magic has already worn off. Lah! Cinderella. Sleeping Beauty daw. Mahilig pala sa fairy tale tong mokong na to eh. Panay mga Disney princess ang mga sinasabi. I have a class later at 7 a.m. Great! We still have enough time. Nakatihay lang ako sa kama habang nag-uusap kami. At siya naman, nakapatagilid at itinutuko ng kamay sa kanyang kanang ulo. Ang pogi naman talaga ni Erwin, no? At ang amo-amo din ng muka. Malaanghel. Mukhang hindi makakagawa ng masama sa kapwa niya tao. Nang mag-ikot-ikot ang ulo ko, napansin kong walang kahit anong saplot sa Erwin. At nakita ko ang noy na tutulog pa niyang pagkalalaki. Ako naman, natatabunan ng kumot. Pero alam kong wala na rin akong damit. Hey Erwin, did we have... Habang sinesenyas ko ang hintuturo ko sa aming dalawa. No, not yet. But we will, whenever you're ready. Matapos siyang sabihin yun ay pinaandar ni Erwin ang daliri niya sa dibdib ko. Paikot-ikot. Pababa. Pataas. Mula hita hanggang sa mga labi. Oh guys, puputulin ko yung ibang parts baka kasi mapagalitan tayo ni YouTube eh. Balik tayo sa kwento. Ipinaliwanag ni Erwin ng mabuti sa akin ang gusto niyang mangyari. Hindi ko alam bakit ang lakas ng trip niya. O kung nagdodroga ba siya. Pero simple lang naman ang gusto niya. Gusto niyang magkunwari ako na parang isang biktima. At kung minsan din daw, gawin ko ito sa kanya kapag nakuha na naming dalawa ang tamang pagtitiwala sa isa't isa. Matagal na daw niya akong kursunada. Pero dahil hindi normal ang tama niya sa utak, hindi siya nagmamadali at naghintay ng tamang pagkakataon. Hindi niya alam na sa totoong buhay, biktima naman talaga ako ng pangmumolesya. At hindi ko na kinakailangan magkunwari pa. Pero hindi ko na sinabi sa kanya yon. Hindi niya kailangang malaman to. Mga tipo kong gusto niya. Yung medyo payat, maamang muka, masarap pagtripan, paglaruan, yung parang ganun. Sabi pa nga niya, pupusasan niya ako sa kamay. At ikakabit ito sa railings ng kama. Pipiringan niya ang mga mata ko ng panyo. Sa kanya gagawin ang mga gusto niya. Sumigaw daw ako hanggang sa kaya ng aking mga baga. Umarting na sasaktan. Gawin ko daw ito hanggang sa matapos siya. Bibigyan niya daw ako ng sapat na oras upang pag-isipan ang alok niya. Kapag daw nasubukan ko ay baka magustuhan ko ito. At hanap-hanapin. Subok lang daw, kahit isang beses. Tapos, tsaka na ako magdesisyon kung ipagpapatuloy ko ba o hindi.
Hindi ako magkakailang may kalakip na salapi ang offer ni Erwin. Hindi kalakihan pero sapat na upang itigil ko ang iba't iba ko pang racket. At least dito sa offer niya, may pagpapatuloy ko pa rin ang libog ko sa katawan habang kumikita. At hindi sa kung sino-sino lang, kundi sa isang tao lamang. At kay Erwin yun. Nabanggit din naman niya na kapag pumayag ako, hindi daw kami pwedeng makipagtalik sa iba upang maiwasan na rin magkasakit kami. Ang dami niyang sinasabi sa akin at ang daming puntong nakapag-realize sa akin na unlike sa US, na pag-iwanan na talaga ang bansa natin kahit sa simpleng sex education. Walang nangyari sa amin ang araw na yon dahil hindi rin siya titigasan kapag normal sex lang daw. Kung bakit walang ibang tao sa bahay na yun ay hindi ko alam. Hindi na rin ako nagtanong. Medyo malayo nga siya sa kasunod na bahay at dun ko palang naunawaan kung bakit hindi siya takot na magsisigaw ako. Hindi niya ako binaba sa mismong bahay namin. Medyo may distansya din ito sa kanto. Panatilihin daw naming discreet ang aming pagkikita at mga gagawin sa susunod na araw kapag pumayag na ako. Hey Gina, think about it, okay? Huling sabi ni Erwin habang hawak niyang kaliwa kong balikat. Madiin, marahas, may halong galit. Pero sa mga minutong yun ay hindi na ako nakakaramdam ng takot, kundi curiosity. Makalipas ang mga araw, nakatanggap ako ng text kay Erwin. CB, 5 p.m. Sabado nun, kaya may oras ako makipagkita sa kanya dahil wala akong pasok kinabukasan. Alam na din ng mga kapatid kong bukas na ako uwi. Naihanda ako ng lahat ng kailangang ihanda. Yung kakainin ng mga kapatid ko habang nasa labas ako. Yung sarili ko, ang utak ko, at kung ano man yung mga posibleng mangyari. Oo, papayag ako sa offer niya. Ano ba naman kasi ang sandaling pagkukunwari? Kung ikukumpara mo ito sa mas matagal ng pagkukunwari ko sa aking tunay na pagkatao. Pati na rin sa pagkukunwari ng buo kong pamilya nung mawalay kami sa piling ni nanay. Magaling ako doon, kaya alam ko sisiw lang sa akin to. At gagawin ko to dahil nagmana ako sa tatay kong madiskarte sa buhay. Lagpas 5 p.m. na nang makarating ako sa tagpuan namin ni Erwin. Dahil medyo natagalan ako sa huling subject ko sa hapon. Dami kasing sinasabi ni Mami. Pagdating ko doon, mistulang bad trip sa akin si Erwin. Hey, you know the importance of punctuality when you're in a contract, right? But I did not say yes yet. Okay. Will you say no then? Just tell me straight so we don't waste each other's precious time. I'll do it. Nang masabi ko ng sagot ko ay sumigla si Erwin na walang parang bula ang kanyang paghihimutok. Cool. I can't wait, my Tweety bird. Tumango lang ako sa kanya tapos ngumiti habang ang kanang kamay niya nakahawak sa kaliwa kong balikat. At gaya ng nakapagkasunduan, ililibre niya ako sa CB sa tuwing magkikita kami. Gino, let's keep the order short, okay? Because I wanna start doing all those things to you. Bulong niya sa akin. 2 oras kaming namalagi sa resto bar. Gaya nga ng napagkasunduan. At madilim na nung umalis kami. Pagdating namin sa bahay nila, hindi na nakapag-antay si Erwin. Sa labas pa lang, nilaplap na niya ako. Madiin, marahas,
at may halong galit. Tapos, hinawakan niya ako sa kamay at hinila papasok sa loob ng bahay hanggang sa loob ng kwarto. At doon, naglaplapan kaming parang mga tigring gutom na gutom sa karne. Okay, happy Wednesday morning everyone at madaling araw na nga dito sa Pilipinas at gising na gising pa rin tayo. Hanggang dito muna guys yung story, no? Puputulin ko muna. Medyo nosebleed na kasi ako kay Erwin eh. Sana hindi kayo nabitan, no? Well, ano nga kaya yung kahihinatnan pagkatapos tanggapin ni Gino yung alok ni Erwin sa kanya? Medyo kakaiba kasi yung trip ni Erwin dito eh. Parang may pagka-sadistic. Abangan nyo yun sa next part guys. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, alam nyo na yan, email nyo lang yan sa iamransantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do so. I-click ang like. Mag-comment kayo guys kung nagustuhan nyo yung part natin ngayon. At i-hit ang notification bell para updated ka sa news stories natin. Yun lang. At maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.